habang sa ilang lugar ay humuhupa na ang baha, nangangamba naman ang mga taga-Apalit sa Pampanga na baka tumaas pa ang tubig doon dahil sa nasirang dike. Nakatutok doon live si Tricia Zafra. Tricia. Mel, mula nga kaninang tanghali hanggang ngayong gabi, madalang na pag-ambon lang ang naranasan natin dito sa bayan ng Apalit sa Pampanga. Pero sa kabila niyan, tuloy ang pagtaas ng baha rito at maaari pa nga tumaas yan hanggang ngayong gabi. Dahil sa magdamag at buong umagang ulan ngayong araw, lumubog ang MacArthur Highway mula Apalit papuntang San Fernando, Pampanga. Umabot daw hanggang dibdibang baha. Malalim doon, kaya bumalik na kami, pinaglakad na lang namin yung mga pasahero. Gano'ng kalalim? Malalim, lumulubog nga yung gulong eh. Bagamat suspindido ang klase at ilang trabaho sa lalawigan, di naman daw pwedeng pumirmi sa bahayang ilan. Lalo pat ilang araw halos hindi nakalabas ang marami dahil sa walang humpay na pag-ulan at kabi-kabilang baha. Ba't hindi na lang kayo magstay sa bahay? Wala kang kailangan sa bahay, siyempre lalabas ka. Bibili ng pagkain sa gamot. Pero si Aling Marcelina Cruz, iba ang sadya sa pag-iikot. 2 araw na kasing patay ang kanyang apo at hindi maiuwi sa Apalit dahil walang sasakyan. Ayaw naman po magsakay ng malas daw po. Yan, umiikot nga po ako, naghanap ng sasakyan, wala akong mahiram, wala po ako maarkila, nag-aarkila po ako, wala raw po makakabot na sasakyan doon. Sa 20 taong pagiging traffic enforcer naman daw ni Fred Lozano, ngayon lang daw niya nakita ang nangyari sa kanilang bayan. Nagulat nga eh. Nakati ng mga buses, hindi rin nakakadyahe. 10 sa 12 barangay sa Apalit lubog pa rin. Nangangamba pa ang mga taga rito na tumaas palalo ang baha dahil nasira ang Arnedo Dike sa barangay Sukat ngayong hapon. Kaya naman heto at katakot-takot ang ragasan ng tubig. Nakaantabay na ang mga otoridad dahil siyak na raw ang pagbaha ngayong gabi sa barangay Sukat hanggat umaapaw ang ilog. Siyempre, yung buhay muna ng mga tao, yun ang ililikas natin dito para sa ganun walang mga casualty mangyayari. Pangalawa, kung paano natin na i-control yung ano doon, kung ano yung magandang gawin natin siguro sa panahon na ito hindi mo na natin maano ito na ibig sabihin habang hindi bababa yung tubig hindi natin mapipigilan muna ito. Paghapong may lumilikas dito sa Apalit, mabuti na lang sagana sa mapagkukunan ang Apalit. Di raw magugutom ang mga lumikas. May mga manggagamot ding nakahanda. Mel, ayon sa PDRRMC nitong Pampanga, lahat ng kanilang 19 na munisipalidad at 2 lungsod dito sa lalawigan ay may mga baha pa rin hanggang ngayon. At mula sa 319 barangays kahapon umakyat na sa 341 barangays yung lubog sa baha. At mula sa 400,000 individuals, mahigit 600,000 tao na ang apektado ng pagbaha rito ngayon. Samantala, yung mga bayan daw dito ay nagsasagawa na ng kanilang mga relief operations. Mel? Pakiulit mo, Tricia, silang gumagawa ng relief operations? Trish? Yung mga bayan daw dito, ayon sa kanilang public information officer kanina, nagsasagawa na rin daw ng kanilang mga relief operations. Medyo naging mahirap nga lang dyan, lalo na raw dyan sa bayan ng Masantol na nagsimula ngayong hapon pa lamang dahil nagka-problema rin sila sa pagta-transport ng mga relief goods na kanilang mga in-order at binili, Mel. Ibig mo sabihin, sila nagtutulungan, ganon, Trish? Oo, Mel, tama yan. Sila nagtutulungan. Kanina nga, yung nakausap natin yung mga otoridad mula rito sa munisipalidad ng Apalit dahil sila yung medyo marami-raming resources kasi yung palengke nila hindi lumubog sa baha. Nag-aabot din daw sila ng tulong sa iba pang mga bayan dito sa Pampanga. Ay, ang galing naman. Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra.